Mahimala ka bang nais hingin sa Panginoon? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nang sa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipon-punan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan, at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalo lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya takipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot sa kanya ang mga alagad, "Nakikita po ninyo nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinanap ang humipo sa kanya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo abalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus sa kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Atin pong natunghayan ang 2 himala sa ating ebanghelyo ngayon. Himala na napaka-imposible, ngunit sa Diyos ay hindi ito posible, basta't ito'y kanyang kalooban. 2 salita ang maaari nating pagnilayan upang sa buhay din natin ay maranasan natin ang mga himalang nakalaan para sa atin. Una, lapit. Hindi lang basta lapit, kundi lapit na may pananalig katulad ng babaeng balo na kung saan lumapit siya at pinaniwalaan niya ang kanyang napakinggan patungkol kay Jesus at sa kanyang pananalig, sinabi niya na kahit mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon ay gagaling na ako. Hindi lang basta lapit na may pananalig, kundi lapit na may kababaan ng kalooban katulad ni Jairo. Si Jairo, katulad po ng ating pong nabasa, siya po ay pinuno ng isang sinagoga na sa kabila ng kanya pong katungkulan, pinili niya pa rin lapitan ng Panginoon kahit siya po ay may mataas na katungkulan. Hindi niya na ito ipinag-utos sa iba, kundi siya mismo ang nagpakumbaba at nagpatira pa sa harapan ng Panginoon. Lapit na may kababaan ng kalooban, sapagkat ito ay nagiging pintuan sa lahat ng mga himalang ating mararanasan. Pangalawang salita ay yung salitang kapit. Kapit sa salita ng Diyos at kapit sa kanyang mga pangako sa kabila ng mga panggigipit ng paligid. Katulad ng naranasan ng babaeng balo, sa kabila ng kagipitan,
na kanya pong naranasan dahil hindi siya makalapit sa Panginoon sa sobrang dami ng tao, siya po ay kumapit sa kanya pong pananalig, sa kanya pong napakinggan. Kaya kanya pong naranasan ang kanyang nais maranasan. Si Jairo naman, sa kanya pong sa kabila ng mga discouragement ng mga paligid na sinasabing patay na ang kanyang anak at wala na ito pag-asa, huwag ka nang mag-abala. Ayun, mas pinakinggan niya pa rin ang sinabi ng Panginoong Hesus na manalig siya sa Diyos. Tandaan, lapit, kapit, at iyong makakamit. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at kalakasan. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo.